Sa gitna ng training, nagpakawala si Dongpil ng dambuhalang chi habang ginagamit ang Vajrayaksha demonic arts. Kitang-kita ang gulat at pagkamangha sa kanyang sariling lakas, so ito pala ang ibig sabihin ng gamitin ang aking lakas ng sagad. Ibang-iba ang level nito kumpara sa sword aura na ginamit ko noon. Binati ni Sorayang ang tapat na bodyguard, na master muna ng lubusan ang Vajrayaksha demonic arts. Congrats! Gamitin mo yan sa tama. Alam ko naman na yan ang gagawin mo kahit hindi ko pa sabihin. Pero ang tugon ni Dongpil ay hindi lang basta pasasalamat, young master. Gagamitin ko lang ang lakas na ito para protektahan ka. Dito na bigla ang ating bida, huwag. Ang lakas na yan ay sayo lang. Ang buhay mo ang dapat maging prioridad kaysa sa akin. Pero ang sagot ni Dongpil ay puno ng determinasyon, humihingi ako ng paumanhin, pero hindi ko magagawa yan. Ako ang iyong escort warrior. Bawat talim na susubukang tumama sa iyo ay dadaan muna sa aking patay na katawan. Napaisip ng malalim si Sorayang, si Ma Dongpil ang nagligtas ng buhay ko ng ilang beses na. Kahit sa nakaraang buhay ko, walang nagpakita ng ganito kalalim na pagmamalasakit sa akin gaya ni Dongpil. Dito pumasok ang pinakamabigat na internal struggle ng ating bida, paano kung subukan ni Ma Dongpil na pigilan akong umalis? Mapapatay ko ba talaga siya para lang makatakas sa lugar na ito? Ang brutal na katotohanan sa mundo ng martial arts, hindi ka maaaring maging mandirigma kung ang puso mo ay may pasan na sobrang pagmamahal sa iba. Kailangan mong isakripisyo ang maraming bagay para sa kung ano ang tunay mong ninanais. Napamura na lang si Sorayang sa isip, naku naman. Kailan pa ako naging ganito ka-sentimental? Sa kabila ng pagiging brutal ng ating bida, hindi maalis sa isip niya ang kanyang mga kasama. Sabi ni Sorayang sa huling bahagi, pero, plano ko sanang turuan si Angwan ng maayos na martial arts. Ang ating bida ay nahahati sa pagitan ng kanyang ambisyon at ng kanyang pagmamahal sa mga taong nasa paligid niya. Sa harap ng kanyang pag-alis, ramdam ni Sorayang ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Habang nakaupo si Goldie sa mesa, sabi ng bida, parang isang panaginip lang kung isipin na aalis na talaga ako. Biglang tumalon si Goldie na parang sinasabi na sasama siya, na kinabigla ni Sorayang, ikaw talaga. Pero kahit ganito, may pahiwatig si Sorayang, kahit papaano, hindi ko na kailangang iwan ang lahat ng taong naging malapit sa akin. Pwede kang bumalik dito kung magbago ang isip mo. Magiging boring ang buhay dito kung wala ka. At sinang-ayunan naman ni Goldie. Sa isip ni Sorayang, ang pagtakas mula sa Divine Cult na matagal ko nang pinangarap ay nasa harap ko na. Pero bakit hindi ako nakakaramdam ng ligaya? Lumipat tayo sa training ground ng Berserk Demon Squad. Si Yu Hungrion ay todo ngalngal sa kanyang mga disipulo, mga bastardo. Magpakita kayo ng determinasyon. Hihiga na lang ba kayo dyan dahil lang sa napilayang braso o binti? Sagot ni Chaguang, hindi pa kami patay. Ang pilosopiya ni Hungrion ay brutal at walang kupas, tama yan. May magandang dahilan kung bakit ang pakikipag-engkwentro sa Berserk Demon Squad ay nangangahulugan ng kamatayan. Kung mabali ang braso, lumaban gamit ang binti. Kung mabali ang binti, punitin mo sila gamit ang iyong mga ngipin. Yan ang paraan ng Berserk Demon Squad. Ibuhos ang puso at kaluluwa nyo. Lumaban kayo na parang tunay na digmaan. Anong ginagawa nyo? Lumaban kayo. Sa tindi ng training, lahat ng miyembro ay bagsak na. Pero si Yu Hungrion ay hindi pa rin tumitigil, tama yan. Ganyan dapat. Sige, sapat na muna para sa araw na ito. Ang mga tauhan, halos mamatay na sa pagod, naku naman. Hindi ko na kaya gumalaw. Habang si Sorayang ay naghahanda ng lumabas ng kulto ng may dignidad, ang kanyang mga tauhan naman ay hinuhubog para maging mga halimaw sa larangan ng digmaan. Matapos ang isang matinding salpukan, sugat at mga pasa, na hinarap ng physician ng ating squad leader, seryoso ang mga pinsala mo. Paano ka na? Binalandro lang ni Yu Hungrion ang kanyang natatanging katigasan, ayos lang ako. Tingnan mo na lang ang mga kasamahan natin. Hindi ko na kayang gawin ang kalokohang to. Dismayado si Hungrion sa kanyang sarili. Alam niyang bawat sagupaan ay pagkakataon para matuto, pero ang makipag-sparring sa mga mas mahihinang kalaban ay hindi nakatutulong sa kanyang pag-unlad. Sa kanyang isip, pumasok ang imahe ng ating bida, hindi ako pwedeng huminto sa antas na to. Ang buwisit na third young lord na yun. Hindi ba dapat mas binabantayan at pinoprotektahan niya ako?
Hinahanap-hanap ang atensyon ng ating bida. Pumasok sa loob ng kanyang tulda si Hungrion habang nagbubuntong hininga, nabuburyong ako. Sana bigyan na lang nila tayo ng misyon o kahit ano. At biglang may sumagot sa dilim, isang boses na nagpadala ng kilabot sa buong paligid. Lumitaw ang mismong master ng penal law hall na si Gugo, nababagot ka pala, eksakto. Gulat na napasigaw si Hungrion nang makilala ang matanda, ikaw, ang penal law hall master. Tumango ang opisyal ng may mapanganib ng ngiti, mayroon akong misyon na perpekto para sa Berserk Demon Squad. Interesado ka ba? Sa isang iglap, nagliyab ang pananabik sa mga mata ni Hungrion, ha? Isang misyon? Mukhang isasabak na naman sa madugong patayan ang kanyang squad. Samantala, bumalik ang eksena sa palasyo ni Sorayang. Lumapit si Ang Hua ng may malalim na paggalang, Young Master, handa na po ang lahat ng mga paghahanda. Ngunit bago pa sila umalis, isang pambihirang regalo ang iniabot ng bida natin, Ang Hua, kunin mo to. Ang pagpapanatili mo ng lakas ay matatag, pero hindi pambihira. Kaya inihanda ko ito para sa iyo. Maaaring hindi ito mataas ang halaga para sa cult, pero napakahalaga nito sa ibang lugar. Nangatal ang mga kamay ni Ang Hua habang tinitingnan ang manuscript, martial arts. Ikaw ba mismo ang sumulat nito, Young Master? Tumango si Sorayang habang binitawan ang mga salitang tatagos sa puso ng kanyang tapat na katulong, kung mayroon lang akong mas maraming oras, ako mismo ang gagabay sa iyo. Nilagyan ko na yan ng mga tala para mas madali mong maunawaan. Hindi ko lang alam kung gaano kaganda ang mga nakasulat dyan. May potensyal ka, pero hindi pambihirang talentado. Sa halip, nagtataglay ka ng konsistensya at seryosong dedikasyon na wala ang iba. Isang sining na isinulat mismo ng isang reinkarnadong assassin, na ibinigay sa isang katulong na may pambihirang sipag at katapatan. Matapos matanggap ang manuscript, nagsalita si Ang Hua ng may pag-aalinlangan at nag-aalalang tinig, Young Master. Lumingon ang ating bida. Binitawan ni Ang Hua ang mga salitang nagpapakita kung gaano niya gustong protektahan ang bida, hindi niyo ba pwedeng ibigay na lang ang misyon na yan sa iba? Huwag na kayong umalis. Dito na naman pumasok ang mabigat na inner monologue ni Sorayang habang nakatingin sa kanyang tapat na katulong. Sabi niya sa kanyang isip, masyadong malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Alam ba niyang tuluyan na akong aalis sa cult? Pero pilit niyang itinago ang kanyang emosyon at nag-iwan ng isang huling bilin, huwag kang magpapalipas ng gutom porket wala ka ng lulutuan. Sumunod si Ang Hua ng may malungkot na tinig, opo. At sa huling pagkakataon, sinabi ni Sorayang, aalis na ako. Napakasakit sa damdamin ng pamamaalam na to. Sa labas ng palasyo, sumalubong ang dambuhalang puwersa ng faction. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga elite, ang banal na aral ay tiyak. Lahat ng demonyo ay sumasamba sa iyong harapan. At doon ay buong tikas na humarap ang ating astig na squad leader na si Yu Hungrion, na ngayon ay gumaganap bilang Acting Vice Special Inspector General. Sumaludo siya ng may mataas na paggalang, ako si Yu Hungrion, ang pinuno ng Berserk Demon Squad. Pagbati sa External Supervision Deputy Special Investigator Head. Sumabay ang buong tropa sa paggalang, binabati namin ang Special Inspector General. Sa harap ng naglalakihang hukbo, malamig na nag-utos si Sorayang, tara na. At nagsimula na ang enranding marcha ng Divine Cult Inspector General. Sa loob ng karwahe, nagulat agad si Hungrion tungkol sa kanilang ruta, Inspector General, base sa bilis ng ating karwahe, mararating natin ang pamilyang Joksa sa loob ng 5 araw. Kung magkakaroon tayo ng mas maraming break kaysa sa plano, maaaring umabot ito ng extra na 1 o 2 araw. Isang biyaheng tila normal, pero sa loob ng isip ng bida, may matinding bagyong nagaganap. Habang umaandar ang karwahe, napamura si Sorayang sa kanyang sarili, naku. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Ito na ang kalayaang matagal ko nang hinahangad. Kaya bakit may ganitong klaseng bigat sa pakiramdam? Ang kanyang heightened senses ay biglang pumasok sa mataas na alerto. Isang pakiramdam na mas matindi pa raw nung nakaraan niyang buhay nang makulong siya sa inescapable net formation ng Righteous Heavenly Alliance at Stillblood Fortress, o nung makasagupa niya ang maalamat na si Li Cheon-sang. Sabi ng bida natin, hindi ako pwedeng tumakas ng ganito? Bakit? Mayroon ba akong bagay na nakaligtaan at hindi napansin sa planong to? May nakatagong patibong na naghihintay na mas malupit pa sa lahat ng kanyang nakalaban.
Dahil sa sobrang tindi ng pagkabalisa at panganib na nararamdaman ng kanyang instinto, hindi napansin ni Sorayang na kanina pa pala siya tinatawag. Gulat na bamanat si Yu Hongryun. Errol. Inspector General. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa pinagpapawisan ng malapot at labis dyan. Nagulat ang ating bida. Sabay habol ng tingin ng tapat na si Dongpil, young master. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, pilit na ibinalik ng bida ang kanyang kalmadong mukha. Sabi niya, may iniisip lang ako. Huwag kayong mag-alala. Walang mali sa akin. Bagamat nag-aalinlangan, sumagot si Dongpil. Sige po. At para mailihis ang usapan, tumingin si Sorayang sa labas at nag-utos ng may awtoridad, papalubog na ang araw. Maghanda na kayo para sa gabi. Sumunod ang buong tropa ng may paggalang, yes sir. Pero ang totoong komosyon, nagsimula noong matapos na sila maghanda. Habang nagkakampo sila sa dilim, nilapitan ni Dongpil si Hongryun, bakit hindi ka muna nagpahinga sa loob? Mukhang gustong mag-isa ng young master. Napabuntong hininga si Hongryun, naku, pinag-aalala niya ako ng husto. Hindi man lang siya kumain. May alam ka ba? Mas malapit ka sa kanya kaysa sa akin. Sumagot si Dongpil na tila nagtatago rin ng kaba, hindi ko rin alam. Akala ko nung una ay dahil lang sa pressure ng misyon natin. Tinaasan siya ng kilay ng ating astig na squad leader, hindi ko alam na ganyan ka pala ka-concerned sa kanya. Biglang-bigla, naging defensive ang ating escort warrior. Katwiran niya, wala to. Kapag ang mission leader ang nakompromiso, ang buong misyon ang mapapahamak. Palusot mo Dongpil, pero alam nating solid ang katapatan mo. Pero habang nagbubulungan sila, nagulantang ang buong mundo nang biglang lumitaw ang ating bida sa gitna nilang dalawa nang wala man lang kaluskos. Malamig na bumanat si Sorayang sa tabi nila, ang pag-aalala niyo ay nakakaantig ng puso, muntik na akong maiyak sa tindi. Napatalon sa gulat si Hongryun at si Dongpil, dahil sa matinding gulat. Reklamo ni Hongryun habang hinahawakan ng kanyang dibdib, dapat man lang nagpasabi ka na papalapit ka. Ang stealth techniques mo ay nakakatakot. Ngunit binaliwala lang ito ng ating bida. Sabi niya, stealth technique ang mukha mo. Masyado lang kayong pabaya at walang focus. Gutom ako. Bigyan niyo nga ako ng jerky o kahit anong makakain dyan. At habang ninunguya ni Sorayang ang tuyong karne, napanganga na naman si Hongryun, kung lamunin mo yan, parang kumakain ka ng pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Ngunit ang huling sagot ni Sorayang ang nagpatahimik sa gabi, nakakain na ako ng mas malalang jerky noon sa buhay ko. Para sa akin, ang isang to ay maituturing ng isang napakasarap na pagkain. Isang simpleng pangungusap na nagpapakita ng brutal na pinagdaanan ng ating bida sa kanyang nakaraang buhay bilang si Chun Hajan sa kamay ng Righteous Alliance. Habang ninunguya ng ating bida ang kanyang jerky, biglang naglabas ng alak si Yu Hongryun at nakangiting nag-aya, gusto mo ba? Gulat na napatingin ang ating bida. Ano, putya, hindi makapaniwala si Sorayang sa tindi ng lakas ng loob ng kanyang squad leader, sabik na sabik ka para sa misyong to kahit nakadalasan ay trabaho ito ng Pinolo Hall o ng Main Hall. Tapos nagdala ka pa talaga ng alak. Ikinaway lang ni Hongryun ang bote ng may pilyong ngiti, para to sa selebrasyon pagkatapos ng misyon. Kaya kahit isang maliit na lagok lang, pwede na? Sa kauna-unahang pagkakataon, napangiti ang ating bida sa kanyang isip, ha? Kadalasan ay nakakainis siya. Pero ngayong araw, medyo nagpapasalamat ako sa presensya niya. Pero ang mas nakakatawa, noong biglang sumingit ang ating escort warrior na si Dongpil. Mahinang kumalabit ang matanda habang nakatingin sa bote, Berserk Demon Squad Leader, pwede ba akong makahingi kahit isang higop lang din? Alak. Naglalaway si Dongpil sa alak. Habang nagmamakaawa si Dongpil, napangiti na lang si Sorayang at napagdesisyon na palipasin muna ang kanyang mga pangamba, maging mapayapa tayo ngayon. Pagkatapos ng lahat ng to, madali naman akong makakatakas at makakalaya sa cult. Pero bago pa makahigop ang escort, bulyo agad si Hongryun, asa ka pa. Walang alak para sayo. Habol pa ni Dongpil, kahit isang maliit na lagok lang, dahil sa tindi ng kulitan ng dalawa. Napamura na lang ang bida sa kanyang isip, bahala na ang hypersensitivity na yan sa impyerno, gagawin ko muna ang gusto ko sa ngayon. Kaya naman, bumanat si Sorayang nang may matalim na tingin, kailan pa kayo naging ganyan ka-close na dalawa? Halos sabay na lumayo ang dalawa. Sigaw ni Hongryun, anong pinagsasabi mo? Hindi kami close. Mukha kaya siyang gorilla.
Sabay bawi rin ni Dongpil ng may seryosong mukha, hindi ko rin siya ka-close. Todo deny ang mga lodi nyo. Pero ang tawanan, napalitan ng matinding tensyon ng sumunod na araw, nang marating na nila ang dambuhalang gate ng kanilang target. Umalingaw-ngaw ang nakatutulig na sigaw ng mga elite sa tapat ng dambuhalang pader, ito ang Divine Cult Inspector Squad. Buksan ang mga tarangkahan, Jokse family. Ngunit sa halip na lumuhad sa takot, isang lalaki ang lumabas ng may mayabang at kalmadong mukha, ang ikalawang patriarch ng pamilyang Jokse na si Hong Sang-ho. Binalandre niya ang isang napakawalang galang na salubong, kasalukuyan kaming nasa gitna ng konstruksyon. Hindi namin kayo kayang tanggapin lahat, kaya dadalhin muna namin ang mga gwardya nyo sa ibang lugar. Literal na pinaghihiwalay ang puwersa ng ating bida. Dagdag pa ng mayabang na pinuno habang nakatingin sa karwahe, Inspector, maaari kang sumama sa akin ng mag-isa. Sa tindi ng pambabastos, uminit agad ang ulo ng acting vice natin, ano? Handa nang bumunot ng sandata si Hungrion. Ngunit bago pa damanak ang dugo, dahan-daang bumukas ang pinto ng karwahe. Lumabas ang ating bida na si Sorayang nang may malamig, madilim, at nakamamatay na presensya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng opisyal at nag-iwan ng isang tanong na nagpababa ng temperatura ng buong paligid, sandali. Ikaw ba? Ang patriarch? Isang malamig na banta na hindi papayag na bastusin sa kanyang sariling misyon. Hindi pa man nakakahakbang papasok ang ating tropa, bumanat agad ng may kayabangan ang ikalawang pinuno ng pamilya, hindi. Ako ang ikalawang patriarch, si Hong Sang-ho. Malamig na tumingin ang ating bida, second patriarch. Nasaan ang totoong patriarch kung ganoon? At habang nag-uusap sila, ramdam ng matalas na pandaman ni Sorayang ang nakapaligid na panganib. Sabi niya sa kanyang sarili, walang habas nilang ipinapakita at ibinubunyag ang kanilang demonic energy. Literal na tinatangka silang takutin. Sasagot pa lang sana si Hong Sang-ho, ang patriarch ay, pero biglang pinutol ng ating bida ang kanyang salita sabay lingon kay Hungrion, squad leader Yu. Hindi sila nagpakita ng kahit katiting na pangunahing paggalang. Isulat mo sa report na walang kailangang idokumento rito dahil hinahamak nila ang Divine Cult. Isang purong pag-aaksaya lang ito ng oras. Lumipat na tayo sa pamilyang Jiegyeyong. Literal na iiwanan sila ng ating bida. Natigilan at napanganga si Hong Sang-ho, habang patuloy na nagdidikta si Sorayang ng may awtoridad, dokumento mo ang eksaktong nangyari ng walang bawas. Malinaw na wala silang respeto sa Divine Cult dahil sinubukan nilang paghiwalayin ang ating puwersa sa mga gwardya sa ilalim ng palusot na konstruksyon. Sumaludo agad si Hungrion ng may nakakalokong ngiti, masusunod. Ipadadala ang ulat sa main hall sa sandaling matapos ako. Dahil dito, biglang nagpanik ang mayabang na patriarch. Sigaw niya, sandali, kumalma ka muna, Mr. Inspector. Ngunit sa halip na kumalma, mas lalong nagdilim ang mukha ng ating bida. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, Mr. Inspector. Talagang tumatanggi siyang tawagin ako sa aking opisyal na titulo. Lalong nabaon ang Jokse family. Todo depensa ngayon si Hong Sang-ho habang pinagpapawisan, hindi mo man lang pinakinggan ang panig ng aming kwento. Anong klaseng sitwasyon ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na putulin ang ugnayan sa kalagitnaan at hawakan ang mga bagay-bagay base lang sa sarili mong diskresyon? Ngunit binalandro ng bida natin ang kanyang nakakahindik-hindik ng ngiti, ganyan ako kumilos. Bukod doon, bakit ako mananatili rito matapos ninyo akong salubungin gamit ang ganyang kaagresibong demonic energy? Kung ikaw ba ang nasa posisyon ko, gaganahan ka bang manatili at makipag-usap? Napatahimik ang buong tarangkahan. Sa isip ni Hong Sang-ho, nanginginig na siya sa galit at takot, alam kong disipulo siya ng mismong Demon Lord. Pero napakatalas at napakalupit pala ng bibig ng batang to. Isang pambihirang sagutan kung saan ang kayabangan ng isang patriarch ay tuluyang dinurog ng purong political and martial authority ng ating bida. Humarap si Hong Sang-ho ng may pilit na pagpapakumbaba para bawiin ang kanyang pagkakamali, katatapos lang po ng aming pagsasanay. Ang mga nasasakupan ko ay hindi lang maayos na nakontrol ang kanilang demonic energy. Humihingi po ako ng tapat na paumanhin sa ngalan nila. Isang napakawalang kwentang palusot. Malamig na tumingin ang ating bida, pagsasanay? Totoo ba yan? Nangangatal na sumagot ang ikalawang patriarch. Opo. Ngunit, hindi mo maloloko ang isang reinkarnadong assassin. Diretsyong bumanat si Sorayang nang may nakamamatay na titig, second patriarch.
Hindi ko gusto ang hitsura ng mga mata mo. Tama na ang mga basurang palusot na yan. Kinakalaban at minamaliit mo na ba ang mismong Demon Lord ngayon? At sa isang madilim na iglap, bahagyang binunot ng ating bida ang kanyang espada mula sa kaluban. Lalaban na agad ang ating bida. Sa tindi ng gulat at takot na narinig ang pangalan ng pinuno ng cult, napasigaw si Hong Sang-ho habang pinagpapawisan. Paano mo naman nasabi ang isang bagay na nakakatawa at napaka-imposible na gaya niyan? Ngunit hindi siya hinayaan ng bida na makabawi. Dinurog siya ni Sorayang gamit ang mga salitang tatagos sa kanyang buong pagkatao. Kung ganoon, ano? Tulad ng sinabi mo, ako si Mr. Inspector. Kaya sa tingin mo, sino ang nirerepresenta ko sa harap mo ngayon? Sagutin mo ang tanong ko. Kasabay ng kanyang marahas na pananalita, dahan-daang pinakawalan ni Sorayang ang kanyang nakapapawing hiningang chi. Isang enerhiya na nagpabagsak ng matinding bigat sa buong paligid. Habang pilit na tumatayo si Hong Sang-ho sa ilalim ng bigat ng enerhiya, nanginginig ang kanyang buong kalamnan sa loob ng kanyang isip, ang Demon Lord. Alam kong siya ang kinakatawan niya. Pero kung aaminin ko yun. Ngunit bago pa niya ito mabigkas ng malakas, hindi na nag-aksaya ng panahon ang ating bida. Biglang pinasabog at pinalabas ni Sorayang ang kanyang buong lakas ng chi nang walang kontrol. Dumagundong ang buong tarangkahan ng Joksa family sa tindi ng presensya ng ating bida, habang ang kanyang boses ay umalingaungaw na parang kulog sa kalangitan, sumagot ka. Isang marahas at nakatutulig na utos mula sa disipulo ng Demon Lord na tuluyang nagpabagsak sa dignidad ng ikalawang patriarch. Sa pagsabog ng chi ni Sorayang, ang buong kapaligiran ay literal na nayanig. Napilitang gumawa ng defensive stance si Hong Sang-ho at ang kanyang mga kasamang gwardya habang sumasabog ang malakas na hangin sa kanilang paligid. Humiyaw sa matinding hirap ang ikalawang patriarch, habang nanginginig ang kanyang buong katawan, ang Demon Lord. Sa loob ng isip ni Hong Sang-ho, tuluyan ang gumuho ang kanyang mundo. Sabi niya, paano ito naging posible? Ang kanyang demonic energy ay napakalakas at napakatindi ng bigat. Halos hindi ko na kayang manatiling nakatayo. Nang makita ng ating bida na dapa na ang pride ng kanyang kausap, dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang malamig na tinig, subukan nating muli kung ganoon. Una, magpakilala kayo. Isang simpleng utos pero may bigat ng isang emperador. Dahil sa matinding takot na tuluyang matunaw ang kanyang angkan, mabilis na yumuko si Hong Sang-ho at sumigaw ng may pilit na paggalang, ako ang ikalawang patriarch ng pamilyang Joksa. Isang malaking karangalan ang makatayo sa iyong harapan, Inspector General. Isang wagas na karangalan. Tumingin lang ang ating bida ng walang emosyon, sige, pagkatapos. Nangangatog pa rin ang boses ng pinuno habang ipinipilit ang kanilang bersyon ng plano, humihingi po ako ng paumanhin. Pero ang aming tirahan ay kasalukuyang nasa gitna ng konstruksyon, kaya kulang kami sa kapasidad para tanggapin ang napakaraming guard squads. Nag-ayos po kami ng isang pansamantalang lokasyon ng pahingahan para sa inyo. Mangyaring pumasok na kayo sa loob, at kami na ang gagabay sa mga natitirang squad patungo sa isang alternatibong temporary residence. Kahit takot na, pilit pa ring pinaghihiwalay ang puwersa nila. Pero dito na ngumiti ang ating bida sabay tawag sa kanyang alas, Berserk Demon Squad Leader. Samaludo agad ang ating astig na pinuno, opo, Inspector General. Bumanat si Sorayang nang may mapang asar na tono, gusto mo bang magpahinga doon sa temporary residence na yan? Mukhang hindi ka magiging comfortable roon lalo na't itinayo lang nila ang lugar na yan para sa maikling panahon ng paggamit. Habang nag-uusap ang dalawa, napatingin ng may matinding gulat si Hong Sang-ho kay Hungrion. Sabi niya sa kanyang isip, ang Berserk Demon Squad Leader, si Yu Hungrion. Ang babaeng ito na tila hindi man lang lumalagpas sa edad na 30, siya ang kilabot at maalamat na pinuno ng Berserk Demon Squad. At bago pa man makasagot ang Patriarch, bamaling uli ang bida kay Hungrion nang may makahulugang tingin, magiging mabait at maayos ka naman habang nandoon, di ba? Binitawan ni Hungrion ang isang nakatutunaw ng utak na tawa, palagi naman akong maayos at mabait mag-behave. Sumabay pa ang kanyang mga elite na tauhan sa likod, mga tawang puno ng uhaw sa dugo at panghahamak. Kaya naman, lumingon si Sorayang kay Hong Sang-ho at binitawan ang huling pambasag, ayos lang ba sa'yo yan? Ang mga taong ito ay halos hindi nga manatiling tahimik sa ilalim ng kontrol ko. Kaya tama na ang mga basurang palusot na yan tungkol sa konstruksyon.
Literal na ibinalandra ng bida na ang kanyang dalang squad ay mga halimaw na handang magwala kapag pinilit sa temporary residence. Natigilan at literal na napanganga si Hong Sang-ho, dahil wala na siyang maipalusot sa tindi ng presensya ng ating bida. Bago pa man siya makapagsalita, malamig na nag-utos si Sorayang, lumayas ka sa harap ko. At walang babala, walang pag-aalinlangan. Isang napakalupit na suntok ang binitawan ni Sorayang diretso sa dambuhalang gate. Nawasak at nagkapira-piraso ang matigas na tarangkahan sa isang saksak lang ng kamao. Habang lumilipad ang mga labi ng gate at umaapaw ang usok, sumigaw ang ating bida ng may galit na tinig, "Siniseryoso mo ba ako? Hindi mo man lang talaga binuksan ang mga pinto para sa amin?" Napaurong sa matinding pagkagulat ang ikalawang patriarch habang nanginginig ang buong pagkatao. Sabi ni Hong Sang-ho sa kanyang isip, hindi ka panipaniwala. Ang dambuhalang gates ay nawasak at tuluyang iginiba gamit lang ang isang solong atake. Literal na pumasok ang ating bida na parang isang tunay na bagyo. Habang dahan-dahan na naglalakad si Sorayang papasok sa loob ng bakuran na parang siya ang may-ari ng lugar, lumingon siya ng may mapang-asar ng ngiti kay Hong Sang-ho, bakit hindi na lang kayo magtayo ng mga bagong gate, total ay kasalukuyan naman kayong gumagawa ng konstruksyon ngayon. Pwede mong hingin sa Demon Lord ang pondo at bayad para dyan. Wala akong pera, winasak na ang gate, nambastos pa, sabay bawi na wala siyang pambayad. Napakalupit mo, Sorayang. Ngunit habang nagsisimula ang gulo sa teritoryo ng Joksa, lumipat ang eksena sa pinakamataas at pinakamadilim na rurok ng kapangyarihan, the Heavenly Demon Divine Cult Demon God's Palace. Sa loob ng madilim na bulwagan, lumapit si Hoyosong para magbigay ng ulat. Ang ikatlong Young Lord ay dumating sa pamilyang Joksa may 30 minuto na ang nakalilipas. Sumagot ang nakapangingilabot na Demon Lord mula sa kanyang trono, nabalitaan ko na ang Berserk Demon Squad ang naatasan bilang kanyang mga gwardya. Tumango si Hoyosong ng may seryosong mukha, opo. Wala talaga tayong ibang pagpipilian, pero perpekto rin sila para sa papel na ito. Ang kanila palang kapangyarihan at katanyagan ay sapat na para makatulong sa kanila na maiwasan ang mga hindi kinakailangang labanan. Ngunit isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa mukha ng pinuno ng cult, isang magandang kombinasyon, talaga. Pero maaaring magkaroon ng sitwasyon kung saan ang Berserk Demon Squad pa ang kakailanganing pumigil sa pangatlo sa huli. Ang pamilyang Joksa ay hindi magiging mabait sa kanya. May mas malalim na plano ang Demon Lord. Dahil sa tindi ng pahiwatig ng pinuno, napatanong si Hoyosong ng may kaba, ano po ang gagawin ninyo, kung sakaling matalo ang ikatlong Young Lord sa kanila? At dito na binitawan ng Demon Lord ang mga salitang nagpapatayo ng balahibo, ang pag-aayos para patayin ang disipulo ng mismong pinuno ng cult ay magiging mas madali para sa akin na harapin at ubusin sila pagkatapos. Ngunit, hindi ko iniisip na matatalo siya sa kanila. Isang napakatinding revelasyon. Ginamit ng Demon Lord si Sorayang bilang mitya. Kung matalo ang bida, may dahilan ng cult na burahin ang Joksa, pero alam ng Demon Lord na ang kanyang disipulo ay isang halimaw na kayang pumatay ng isang buong faction ng mag-isa. Nagpatuloy ang seryosong pag-uusap ni Hoyosong at ng pinuno ng cult. Sabi ni Hoyosong, "So, ibig sabihin ay naniniwala at nagtitiwala po kayo sa kanya." Ngunit isang malamig na pambabasag ang isinagot ng Demon Lord, hindi ako ganoon kahangal para magtiwala sa isang tao na hindi ko kayang basahin at makita ng buo. Ang pangatlo ay nagtungo na sa Penal Law Hall. Sumang-ayon si Hoyosong, opo, nabalitaan ko nga po yan. Dagdag pa ng Demon Lord ng may malalim na tingin, marami silang nalaman at natuklasan tungkol sa pangatlo doon, ngunit hindi ang lahat. At sa loob ng isip ni Hoyosong, tila gumuho ang kanyang paniniwala sa tindi ng gulat. Sabi niya, palagi kong nararamdaman at alam na ang Demon Lord ay kayang makita at basahin ang lahat ng bagay at lahat ng tao. Pero, hindi niya kayang basahin ang ikatlong Young Lord. Isang dambuhalang revelasyon. Ang ating reinkarnadong assassin, literal na nag-iisang blind spot ng pinakamataas na nilalang sa buong cult. Habang nakaupo sa kanyang trono, ipinaliwanag ng Demon Lord na ang ating bida ay hindi naman nagtatago, hindi naman sa sinusubukan niyang itago ito. At imposibleng magawa niya yun kahit subukan pa niya. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na hindi ko alam tungkol sa kanya. Umaasa ako na ang misyong ito sa Joksa ang tutulong sa akin para makita kung ano ang bagay na yon.
Literal na ginagamit ang misyon para piliting ilabas ni Sorayang ang kanyang totoong alas. Sa gitna ng katahimikan, biglang binitawan ni Hoyosong ang isang napakaseryosong tanong, "Nagtitiwala ba kayo sa akin?" Matapos ang isang maikling sandali ng pag-aalinlangan, sumagot ang pinuno, "Oo." Isang solidong tiwala sa pagitan ng magkaalyado. Ngunit habang nagpapakita ng misteryo ang palasyo, lumipat ang eksena sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Joksa Family, kung saan nag-uulat ang mga tauhan sa totoong pinuno ng pamilya. Matapos marinig ang balita tungkol sa pagkawasak ng kanilang dambuhalang tarangkahan, napangisi ang patriarch ng pamilya na si Hong Quan. Sabi niya nang may galit na tono, "May ganoong bagay palang nangyari?" Siguradong sobrang upset at nainsulto ang ikalawang patriarch ngayon. Sigurado akong nasira at nadurog ng husto ang kanyang ego at pride. "So, nasaan niyo dinala ang mga tao mula sa Divine Cult?" Sumagot ang natatakot na tauhan. "Dinala po sila sa Dragon Contemplation Pavilion." Napailing ang matandang patriarch sa tindi ng marahas na aksyon ng ating bida, napaka-mapangahas naman. Paano niya nagawang puwersahang pumasok sa loob ng tirahan at lagpasan ang second in command ng pamilyang ito? At sumagot ang kanyang tauhan, "Maaari siyang maging isang napakahirap at napakatinding kalaban na haharapin mo." Ngunit binaliwala lang ito ng mayabang na patriarch ng Joksa. Lumingon si Hong Quan nang may nakatutunaw na tawa, "Sino?" "Ang ikatlong Young Lord. Hindi ko inaasahan na magiging concerned at mag-aalala ka pa sa isang bata na katulad niya." Isang kalokohan at napakatinding kayabangan. Maging ang patriarch ng Joksa ay minamaliit ang bagsik ng ating bida. Nagpatuloy ang babala ng tauhan sa patriarch Hong Quan, siya ay isang disipulo na mismong ang Demon Lord ang pumili. Maaaring bata pa siya, ngunit hindi to sapat na dahilan para gawin siyang isang madaling kalaban. Ngunit binalandro lang ng patriarch ang isang nakakalokong ngiti, "Hindi ko siya minamaliit. Sadyang hindi lang siya ang tipo ng tao na kailangan kong ikabahala. Huwag kang masyadong kabahan." Dagdag pa ng matanda ng may mapanghamak na tono, "Ang mga balita at tsismis na naririnig natin tungkol sa ikatlong Young Lord ay kahanga-hanga, sigurado yan. Ngunit kapag ang isang tao ay biniyayaan ng talento sa martial arts, madalas ay nagiging bobo at tanga ang mga yan. Ang aking katalinuhan ay napakahirap lampasan, kahit ng isang tao na may napakaraming karanasan." At para iwasan ang ating bida, nag-utos pa ang pinuno, "Kung may maghanap man sa akin, sabihin mo na kasalukuyan akong nagpapagaling mula sa isang sakit at formal ko na lang silang iimbitahan sa isang hapunan." Nagtatago ang patriarch habang nagpaplano sa dilim. Matapos umalis ng kanyang tauhan, bumuntong hininga si Hong Quan, "Medyo nakakaramdam din ako ng kuryusidad tungkol sa kanya." Ngunit biglang narinig ang boses ng isang misteryosong babae mula sa anino. Bumanat ang babae ng may mapang-asar na tono, "Hindi ba napakalupit mo naman? Siya ang taong sumira at nagpalugmok sa sarili mong anak. Hindi ka ba man lang nagagalit?" Walang kaatog-atog na sumagot ang patriarch ng Joksa, "Ayaw kong isipin ng isang hangal na natalo sa isang napakawalang kwentang laban bilang anak ko. Dapat ay namatay na lang siya ng may katapangan para sa kapakanan ng buong pamilya. Ano pang gagawin niya ngayon? Hindi siya buhay at hindi rin siya patay." Literal na sinumpa ang sariling anak dahil lang naging inutil matapos na bugbog ng ating bida. Napakawalang puso. Nang sabihin ng babae na nagtataglay siya ng pusong bato, tumawa lang ang pinuno, "Ang dugo ng isang ahas ay talagang malamig. Ayaw kong mag-alaga at mag-asikaso ng isang taong walang silbi kahit na maging anak ko pa siya." Literal na basura ang tingin sa sariling kadugo. At bago matapos ang eksena, nag-iwan ng isang nakapangingilabot na tanong ang misteryosong babae habang nakangiti, "So, kailan mo ipagpapatuloy ang panggagamot?" Binitawan ni Hong Quan ang huling salita sa misteryosong babae, "Kahit kailan. Huwag mo lang puwersahin ng madalas ang iyong sarili." Tumawa ang babae ng may malanding tono, "Oh, my. Yan mismo ang gusto kong sabihin sa'yo." Isang kalokohan na kasunduan. Ngunit habang nagpapakasasa sila sa kanilang sekretong treatment, dahan-dahan na naglalakad si Sorayang sa loob ng compound ng Joksa family. Tumingin sa paligid ang ating bida habang naaalala ang kanyang nakaraan bilang isang maalamat na assassin, ang Joksa family. "Nakapunta na ako rito dati noong kailangan kong paslangin ang pinuno ng pinakamalupit at pinakamalakas na squad ng pamilyang ito. Marangya pa rin ito tulad ng dati. Noong una, nasangkot ako sa bastos na si Hong Yumon.
Napakaswerteng pagkakataon talaga. Mayroon kaming napakatindi at napakasamang tadhana. Pero, habang nag-iisip si Sorayang, isang pamilyar na boses ang narinig niya, gulat na napalingon si Sorayang, ha? Goldie, tuwang-tuwa ang ating bida nang makita ang kanyang alaga, iniisip ko kung nasaan ka nagpupunta. Ano bang ginagawa mo rito? Halika rito, papakainin kita ng pagkain. Ano bang nangyayari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Kadalasan ay mas marami ka pang kinakain kaysa sa isang bihasang warrior. Kahit sa gitna ng teritoryo ng kaaway, pet lover pa rin ang ating bida. Ngunit sa isang iglap, biglang tumayo ang mga balahibo ng ating bida. Isang matalas na pakiramdam ang gumising sa kanyang diwa, nakakaramdam ako ng isang presensya. Pamilyar ito pero nakakayamot sa pakiramdam. May kakilala ba ako rito? Dahan-dahan na humarap si Sorayang, at doon ay tumambad ang isang magandang babae nang may seryosong mukha, ikaw ay. Bumanat ang babae nang may malamig na tinig, matagal na rin na hindi tayo nagkikita. Mag-usap tayo, sabi ng ating bida sa kanyang isip, ang bunsong kapatid ni Hong Yuomon, si Hong Yorin. Tumingin si Yorin kay Goldie nang may pagtataka, ano yang sutil na fox na yan? Maikling sagot ni Sorayang, kaibigan ko. Napangisi si Yorin, ang ikatlong young lord ng Heavenly Demon Divine Cult ay nag-aalaga ng isang fox bilang kaibigan. Interesante, ngunit bago pa humaba ang usapan, pinutol agad ito ng ating bida gamit ang kanyang malamig na awtoridad. Tama na ang mga basurang usapan na yan. Ano ang dahilan kung bakit mo gustong makipagkita sa akin? Habang nakatitig sa ating bida, napagtanto niya ang isang nakapangingilabot na katotohanan, tiyak na iba na siya. Hindi ako nagkamali noong nakaraang pagkakataon. Mukha siyang naiinis at naiirita, pero hindi ito galing sa murang kayabangan. Sadyang hindi lang siya natitinag ng kahit ano sa paligid niya. Siya ay isang ganap na magkaibang tao kumpara sa kanyang nakaraang sarili. Para siyang dumaan sa isang matinding transformation. At nalaman niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang pamilya, ang lahat ng tao sa pamilyang ito kabilang na ang aking ama ay masyadong minamaliit ang lalaking ito ng sobra-sobra. Hindi ko masabi kung anong klaseng trahedya ang maaaring mangyari sa pamilya ko sa ganitong takbo ng mga pangyayari. Kailangan kong malaman kung ano ang totoong dahilan ng pagpunta niya rito. Ang nag-iisang nakakakita sa bagsik ng ating bida ay kasalukuyan ang nanginginig sa takot para sa kinabukasan ng kanyang buong angkan. Habang nakaupo sa harap ng dalaga, walang planong mag-aksaya ng panahon ang ating bida, mukhang wala ka namang espesyal na sasabihin. Aalis na ako kung wala ka ng ibang sasabihin. Tara na, Goldie. Isang napakalamig na pagbaliwala. Kaya naman, mabilis na nagsalita si Hong Yorin para pigilan siya. Una sa lahat, binabati kita. Napakahusay ng ipinakita mong performance matapos mong makabalik mula sa solitary bamboo grove. Hindi mo lang nakuha ang espesyal na atensyon ng Demon Lord, kundi nakamit mo pa ngayon ang titulo bilang Inspector General. Tumingin si Sorayang nang may mapanghamak na mata, ano ba talagang pinatutunguhan mo? Gusto mo ba na duraan sa mukha ang lalaking sumira sa nakakatanda mong kapatid? Ngunit isang nakagugulat na sagot ang binitawan ng dalaga, syempre hindi. Hindi ko siya gusto, sa katunayan. Gusto pa nga kitang pasalamatan dahil sa ginawa mo sa kanya. Nagpapasalamat siya dahil baldado ang sarili niyang kadugo. Matapos marinig ang plastik na pasasalamat ni Yorin, napangisi ang ating bida sabay bitaw ng isang linyang nagpabilis ng tibok ng puso ng dalaga, napakabata mo pa talaga. Sa isang iglap, biglang namula si Hong Yorin, dahil sa tindi ng karisma at bigat ng titig ni Sorayang. Ngunit bago pa siya makaramdam ng kilig, pinalitan ito ng ating bida ng isang nakakaloko na sampal ng realidad. Malamig na bumanat si Sorayang, hindi ko alam kung bakit mo kinamumuhian ang kapatid mo, pero kapatid mo pa rin siya. Ang mismong tao na muntik nang pumatay sa miyembro ng pamilya mo ay nasa harap mo ngayon, tapos gusto mo pa siyang pasalamatan? Pilit na nagmatigas si Yorin sabay depensa sa kanyang sarili, wala siyang kwenta at isang hadlang lang sa aking landas. Ngunit dito na sumabog ang pinakamalupit na resback ng ating bida. Binalandre ni Sorayang ang isang nakatutunaw na tingin at sinupalpal ang dalaga, hadlang. Asa ka pa, mas mukha siyang dambuhalang pader na hindi mo kailanman kayang akyatin at lampasan. Basura siya, oo, pero alam ko na hindi siya nag-aalinlangan habang humahawak ng espada. Basura man siya, ngunit hindi nawala ang kanyang kalidad bilang isang tunay na martial artist.
Pero hindi ko pwedeng sabihin ang parehong bagay para sa isang katulad mo. Todo piga ang ating bida sa kahinaan ni Yorin habang dahan-dahan siyang umaalis, mas mabuti pa siya kaysa sa isang katulad mo, na umaasa lang sa lakas ng iba sa halip na lumaban ng mag-isa dahil lang sa tindi ng iyong takot, sa kabila ng pagkakaroon mo ng mga dambuhalang pangarap, nanginginig sa grabing galit at insulto si Hong Yorin. Ang kanyang pilit na pagtatago sa likod ng kanyang talino ay tuluyang winasak ng ating bida sa pamamagitan ng paglalatag na siya ay isang duwag na linta na natatakot humarap sa totoong labanan. Sa kabila ng pagiging basura ni Yuamon, malamig na ipinagtanggol ni Sorayang ang dignidad nito laban sa plastik na kapatid, hindi siya ganoong klaseng hangal para lang hamakin at pagtawanan ng isang katulad mo. Napakagatlabi si Hong Yorin habang nanginginig ang buong katawan sa tindi ng kaba at galit. Bumanat ang dalaga nang may pilit na tapang, babalaan kita. Gusto mo mang maghanap ng korupsyon o kung ano paman sa pagtanggap mo sa trabahong ito, dapat mong malaman kung paano yumukod at lumuhad sa isang tao kung mayroon kang bagay na gustong makuha. Tinatangka niyang turuan ng leksyon ang ating bida. Pero isang nakatutunaw ng ngiti ang isinagot ni Sorayang, ako ang nagdedesisyon kung sino ang karapat-dapat na yukuan o hindi. Palakaibigan kaya ako pagdating sa mga ganyang bagay. Pero ang mga katulad ninyo, hindi kayo karapat-dapat para doon. Boom! Sapul na naman ang pride ng ahas. Dagdag pa ni Sorayang bilang huling pambabasag, nakatutuwa na ikaw lang ang natitirang matino sa pamilyang ito. Kaya bibigyan kita ng babala dahil sa tingin ko naman ay may lakas ka ng loob para harapin ako rito. Kung talagang pinapahalagahan mo ang pamilya mo, sabihin mo sa kanila na itigil na ang paglalaro sa harapan ko. Literal na binigyan niya ng huling tsansa ang Jokse bago dumanak ang dugo. Matapos iwanan ng dalaga, bumalik si Sorayang sa pavilion at napansin ang kakaibang ikinikilos ng kanyang alaga. Yumuko ang bida at tiningnan si Goldie nang may pag-aalala. Goldie, may sakit ka ba? Kanina pa siya tulog ng tulog simula noong makarating kami rito. Ayaw niya ring kumain. At nalalagas pa ang mga balahibo niya. Kahit si Goldie na kadalasang masiba ay kasalukuyang komportableng natutulog lang at tila nang hihina. May kinalaman kaya ito sa nakasasamang demonic energy sa paligid o sa lihim na treatment ng pamilya? Ngunit bago pa man makapag-imbestiga ng malalim ang ating bida, biglang dumating ang dalawa nating halimaw, sina Dongpil at ang nag-iisang berserk leader na si Yu Hongrion. Sumaludo agad si Dongpil ng may seryosong mukha upang mag-ulat, Young Master, handa na po ang lahat ng mga preparasyon. Ang patriarch at ang lahat ng mga matataas na pinuno ng pamilya ay dadalo sa piging ngayong gabi. Tumingin lang si Sorayang nang walang takot, sige. Todo kumpiyansa naman si Dongpil, ano't ano paman, dahil narito tayo sa ilalim ng direktang utos at kapangyarihan ng cult, sa tingin ko ay magiging napakadali para sa atin na kontrolin ang takbo ng usapan sa loob ng banquet. Agad na binuwag ni Sorayang ang maling kampante ni Dongpil, hindi ko iniisip na ganoon kadali yan. Sinubukan nilang paghiwalayin ako mula sa Berserk Demon Squad sa simula pa lang. Sinubukan nilang ikulong ako sa isang lugar na banyaga sa akin. Sigurado ako na ipagpapatuloy nila ang pagsubok na laruin ang kanilang mga maliliit at mapaghiganting diskarte. Seryosong napatanong si Dongpil nang ma-realize ang panganib, ibig mo bang sabihin, Young Master, na maaari silang gumawa ng isang bagay na hindi natin inaasahan? Malamig at walang kabang sumagot si Sorayang, oo. Pero walang kwenta kung mag-aalala pa tayo sa kung ano ang maaari nilang gawin. Umalis na tayo. Hindi siya nagpapanik sa patibong, bagkus siya pa ang naglalakad papasok dito nang may ngiti sa mga labi. Habang naglalakad sila, sumabay si Yu Hongrion nang may mapang asar ng ngiti, gusto ko ang ganyang klaseng diskarte at approach. Pero, pinapahintulutan ba kaming dumalo sa banquet na yan? Ikaw lang ang nag-iisa nilang inimbita, di ba? Isang napakatatalas na tanong para sa isang opisyal na misyon. Ngunit binalandra ng ating bida ang kanyang absolute authority bilang Inspector General, isa itong misyon. Sumama kayo, hindi ka naman gagawa ng gulo at magpapasimula ng trahedya habang nandoon, di ba? At dito na binitawan ng nakakatakot na babaeng pinuno ang isang mapanghamak na banat, hindi, pero parang yan naman ang mismong gusto mong mangyari. Nababasa ng Berserk Leader ang madilim na ngiti sa likod ng mukha ng ating bida. Nang marinig ang banat ni Hongrion, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida. Diretsyong inamin ni Sorayang ang kanyang plano na gamitin ang squad bilang instrumento ng pagkawasak,
Wala nang mas gagaling pa sa'yo pagdating sa pagpapasimula at paggawa ng matinding away kung sakaling kakailanganin natin ang ganyang klaseng gulo. Isang wagas na pagkilala sa kakayahan ng pinakamalupit na squad leader. Si Hungrion ng may uhaw sa dugong tawa. Mayroon kang magandang mata at paningin. At sa huling iglap ng eksena, binitawan ni Sorayang ang pinakamalupit na linya na yayanig sa buong Joksa family, kung ganoon, tara na at tikman natin ang karne ng ahas. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.